Magandang araw po sa inyong lahat mga idol. Napasensya na po kung ngayon pa lang po ulit po tayo nakapag-upload ng videos or gawa ng videos kasi na busy po tayo nitong mga nakaraang araw or nitong nakaraang linggo. So ngayon mga idol, meron po tayo ditong motor na gustong magpakabit po ng mini driving light. So ano nga ba yung dapat natin isalang-alang? Ayan, so ito po yung kanyang mini driving light mga idol. Wala po siyang balas. Switch lang po siya, switch, on-off switch. Tapos yung kanyang driving light. So ano nga ba yung mga dapat isalang-alang natin dito? Para yung ikakabit nating mini driving light o MDL ay hindi masira agad, mamundi agad. So ano ba dapat nating ikabit? So ano na? Yun. Then, ano nga ba yung i-check natin sa motor bago natin to i-install sa kanyang harness? Okay, so sa video na ito, share ko po sa inyo para tumagal yung buhay na ngayong mini driving light. Mag-i-install mo ito sa iyong motor. So tara, umpisahan natin to. Miss ko na to eh. So mga katropa, ito po yung driving light ng ating idol, no? Ayan. So yung driving light niya ay wala po siyang balas, no? Kahit hindi na tayo maglagay dito ng relay, pwede na yan, no? Positive na lang yan ng ating accessories wire, lang natin ito ikakabit. Ayan. So ano nga ba yung mga dapat isalang-alang natin dito, no? Ano yung titignan natin if magkakabit po tayo ng driving light? Kasi yung motor na ito ni Tropa ay meron pong problema mga idol. Chinek ko po yung kanyang kuryente, no? Hindi po goods, no? Pag sinususi natin, pag sinususi po natin ay walang laman yung kanyang battery mga idol. So ito muna yung susolusyonan natin. So ito yung unang tatandaan mo. Pag magkakabit tayo ng driving light, dapat goods po yung kanyang battery. Or kung hindi mang goods, dapat goods po yung source ng kuryente. Sa sitwasyon ng motor ng ating katropa, titignan natin kung ano remedyo yung magagawa natin dito. So sa sitwasyon ng motor ng ating katropa, ay titignan natin kung bakit hindi po gumagana yung kanyang wiring function, no? Kasi tinignan po yung kanyang tawag nito regulator dito po sa part na ito. Tapos yung linya mapunta doon sa kanyang regulator para may problema, may putol-putol. Kaya check natin, no? Kasi ito pong Motorstar ay AC type po ito mga idol, no? Hindi po siya battery operated. Kaya umaandar po siya kahit may problema po yung kanyang wiring, no? Alright. So saan ba yung una i-check natin dyan, no, pag mag-wiring tayo? So syempre i-check natin itong stator, no? Ito yung galing ng stator, itong kulay yellow at saka yung white. I-check natin yan, no? Kung goods pa ba yung supply ng kuryente nito. Ito po yung galing po ng ating stator mga idol, ha? Galing po yan ng stator. Yan po yan. So ngayon i-check natin yan kung may source yan ng kuryente. Alright, bago tayo mag-check naman ng ating regulator, okay? So kukuha muna tayo ng test light. So ayan mga idol, no, naka-clip na po yung isang positive, yung isang clip ng ating test light sa kulay white. Tapos yung yellow naman, tinusok po natin, ayan. So check muna natin kung may ilaw to, no, kung iilaw. I-kickstart mo lang naman yung idol. Yun, mukhang wala. Wala nga. Kakambyo. Yun. Okay. Yan, kick natin. Madulas lang. Ayan, namandar po siya. Lakasan natin yung minor mga idol. Ayan, so wala pong ilaw. So maandar na po yung motor. Check natin bakit. Yun, wala.
sa white. Yan, balik na rin natin. Baka naka half wave. Walang ilaw. Kulay yellow. Wala rin. Yan, so wala talaga yung umilaw. So ibig sabihin may problema yung stator nito mga idol. May problema yung stator ng ating katropa. Patayin ko muna. So yung mga tropa, patayin muna natin. Yon. So masasabi ko dito sa motor ng ating idol o ng ating katropa na mahirapan tayo dito magkabit ko ng mini driving light kasi wala pong supply na kuryente yung kanyang AC, no? Yung kanyang stator, yung light coil at saka charge coil ay wala po ito binibigay na kuryente. Yun, so isa po yun sa pinakamahalagang dapat isalang-alang kapag magkakabit po tayo ng driving light, yung source po ng kuryente. Kasi kahit bago po ang iyong battery ay hindi mo rin po mapapagana na maayos yan kasi maglolobad po yung battery mo kasi walang magkakarga sa battery. Alright? So nakuha nyo ba ako doon? So mahalaga pag magkakabit po tayo ng mga accessories, driving light or kung ano mang gusto mo ikabit sa iyong motor, ay dapat goods po ang iyong stator coil, no? Goods po yung ating supply, yung ating light at saka charge coil kasi doon po nagmumula yung kuryente ng ating motor. From stator, ibibigay niya yung kuryente dito sa ating regulator. Ayan, so hindi ko matest yung kanyang regulator mga idol dahil nga po yung kanyang stator coil ay may problema, no? Hindi ito nagbibigay ng kuryente. So antay muna natin yung customer at i-share natin sa kanya kung ano po yung problema ng kanyang motor, no? Na bakit hindi tayo makakapagkabit ng driving light sa kanyang motor. Alright, so dito lang muna yung video natin mga katropa. So sana nakuha nyo po yung gustong ibig sabihin, no? Sa video na ito, yung mga dapat isalang-alang o dapat nating tignan pag magkakabit po tayo ng driving light. Dapat goods po yung kuryente na supply nito para hindi ito mamundi agad. So yung ganyung klaseng driving light mga idol, ayan, yung ganyang klaseng driving light ay hindi na po kahit hindi na po natin yan lagyan ng relay kasi goods na po yan mga idol. Ayan. So ganito lang muna yung video natin. Sana may nakuha kayong tips at kalaman sa ginawa nating video ngayon. Inuulit ko, pasensya na po kung ngayon palang pulit po tayo nakapag-upload ng video kasi medyo na busy po tayo nitong nakaraang linggo dahil po sa alams na. Ayan o, ayun o, ayun o, ayun, yan, tarpaulin na yan. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out muna. Bye bye. Salamat po.